Hello mga boss! Gusto nyo bang matutong gumawa ng sarili nyong mini power station katulad nito na pwedeng mag-charge ng cellphone? Up to 2 cellphone po ang pwede nyo i-charge kasi dalawa yung kanyang charging port. At pwedeng gamitin sa DC fan. Ayan, pwede kayo magsaksak ng DC fan. DC light bulb. Ayan. At pwede rin po ito sa Wi-Fi router na DC 12 volts. Yun. So tatlo po yung output niya. So kung interesado ka at gusto mong mag-assemble ng sarili mong mini power station or backup kapag nagkaroon ng power shortage, ay ito na yung bidyong hinahanap nyo. So tara, umpisa na natin. So ayan mga boss, bago tayo dumako sa connection nitong ating mini power station, ay isa-isahin muna natin kung ano yung mga materyales na gagamitin natin para makabuo tayo ng ganitong klase ng power station. So unang-una, mag-uumpisa tayo sa charging niya. So kailangan natin ng female socket na pang 12 volts. Yan, 4 na piraso po yan para isa sa charging at 3 sa output. So una po yon, female socket. Pangalawa ay itong step down na boost converter. So ito po ay 300 watts rated. Pangatlo naman ay yung diode natin. Diode na 6 ampere. Yan, isang piraso. And pang-apat naman ay itong USB charger na 12 volts. So ganito pong klase yung binili ko. Yung may version na 3.0. Yan, quick charging po ito na may sariling on-off at may sariling voltmeter. Yan. Yun po yung pang-apat natin. Then panlima ay itong rocker switch na may capacity or kayang mag-handle ng up to 15 ampere na load. Then ang sumunod natin ay itong battery indicator. Yan, pang lithium ion. Yan. Ang sumunod naman ay itong case nya, itong mismong box. Yan. Ang sukat po nito ay 120 mm by 200 mm. Then ang last po natin ay itong ating battery. So yan, 12 volts battery po ito na 18650. So may separate video po ako nito, nasa part 1 nung ating video. So tapos na tayo sa mga materyales natin na gagamitin. So dumako naman tayo sa connection. So mag-uumpisa tayo mga boss dito sa charging side nya, no? Dito sa ating female socket may dalawang wire yan. So yung dalawang wire papunta lamang dun sa ating step down na may nakalagay na in. Ayun o, in. Ayan po, yan. In positive at in negative. So ibig sabihin po ng in ay input. Doon nyo po ilalagay yung positive at negative dun sa input ng ating step down boost converter. Parang ganito sa ating diagram. Papakita ko sa inyo. So yan. Dito. Yan. Positive negative papunta dun sa ating step down input. Yan, positive negative. Tapos output naman niya ay merong dalawang wire. So yung isang wire ay direkta dito sa ating quick connector. Tapos yung isa naman, which is yung positive, ay connected or dumaan sa diode. So yung positive po nung positive out nung ating step down ay dumaan sa positive nung diode at lumabas papunta dito, papunta sa ating quick connector. So parang ganito po yan. Yan, ganito po. Yan, negative diretso lang isang wire, tapos yung ating positive naman ay dumaan sa ating positive ng diode, dumaan doon sa negative. Pero positive po ang out niyan. So putulin po natin muna hanggang dito, hanggang dyan lang muna. Yan, so parang ganito. So tapos na tayo sa charging side na, no? Charging side niya, no? So dumako naman tayo dito sa kanyang output. So mamaya natin babalikan yan. So dumako na tayo sa output niya. So dito mga boss, kailangan natin ng masisinahang pakikinig at pangunawa kasi medyo magulo yung connection nito, medyo nakakalito, ano. Pero subukan natin na ma-explain sa inyo ng mas maliwanag, ano. So dito sa ating USB charger, kunin natin yung negative niyan. Negative wire.
Tapos yung negative wire nung ating output na female socket. So tatlo po yan. Ito yung negative nya. Pinagsama-sama ko tapos nilagyan ko ng quick connector na ganito. Yan. Tandaan nyo po yan ha. Yung lahat ng negative side muna ang kukunin natin. Negative side nung ating USB charger na 12 volts. Negative side nung ating female socket. Tapos yung negative side nung ating battery indicator. Yan, negative side po yan. Yan, kukunin natin yan. Tapos yung ating sa rocker switch. So main number po yan sa ating rocker switch. Yan dito. Ito po yung rocker switch natin. May naka-indicate yan na number 1, 2, 3. So number 1, yun po ay represent as negative. So yan. Tapos yung 2 at 3 ay positive po. Yung number 2 ay positive out. Number 3 ay positive in. Mamaya i-explain ko yan kung paano yung connection yan. So kunin muna natin yung number 1 pin, which is yung negative nya. Kunin natin. So ito yan. Ito. Yan. Ito yan. Yan. Kung mapapansin nyo, magkasama yung negative nung ating battery indicator at negative nung ating rocker switch, which is yung number 1. Tapos kung mapapansin nyo, yung negative nung ating USB charger, ayan, ay connected din po dito. Yan. At kung mapapansin nyo rin, meron tayong extra wire dito na dalawa. Yan. Meron po tayong extra wire dyan. So, yung dalawa na yan, itong isang wire na mayroong quick connector ay para po yan sa negative ng battery. So, tandaan nyo po ha. Tapos, itong isang wire naman ay para sa charging nya. So, ibig sabihin, kailangan nyong mag-abang ng dalawang wire. Extra wire. Yan, para sa battery at para sa charging. So, ulitin natin, isang mabilisan. Negative wire nung ating USB charger, lahat ng negative side nung ating female socket, negative side nung ating battery indicator, at number 1 nung ating rocker switch ay magkakasama po lahat. Tapos mag-additional lamang tayo ng dalawang wire para sa battery negative at sa charging negative. So, ganito po yan, pagkukonikin natin. So, magkakakonik po lahat ng negative yan. Yan. Negative. Tapos, negative. Negative. Yan. So, negative po. Lahat po ng negative sa load side ay magkakasama. Yan. Parang ganito po yan. Sino? Negative nung ating USB charger. Negative nung ating female socket. Tatlo yan. Connected po sila. Tapos, number 1 nung ating rocker switch. Connected din po. Tapos, yung negative nung ating battery indicator ay connected din po siya. Tapos, dumirekta siya sa battery nating negative. Tapos yung isang wire naman ay negative para sa charging. Ayun. So sana po nasundan nyo, no. Yun pa lang po yung sa negative side. So medyo nakakalito na, no. Yung susunod po dyan ay mas nakakalito pa. So tsaga-tsaga lang po, at kung nalilito kayo, paulit-ulitin nyo lang po at sundan yung aking mga binabanggit, no. So tapos na po tayo sa negative side, no. So dumako naman tayo dito sa positive side ng load. So kung mapapansin nyo, lahat ng positive side nitong ating female socket ay magkakasama na. Ayan, pinagsama-sama ko na dyan. Tapos kunin natin yung wire nung number 2. Ayun, nung ating rocker switch. Rocker switch number 2, kunin natin. Ayan, kunin natin. Ayan. Tapos yung positive side nung ating battery indicator. Yan, positive. So, yan po ay magkakasama. Yan. Ibig sabihin, ulitin ko po, ano, yung tatlong positive nung ating female socket, number 2 nung ating rocker switch, at yung positive side nung ating battery indicator ay pagsasamahin po natin lahat. Yan. So, dito. So, yan. Pagsasamahin po natin lahat yan. Na parang ganito. Ayan. So bulbul ko lang muna para demo ko lang sa inyo, no? Pero mamaya ayusin po natin yan. So yan. Lahat po yan ay connected. Yan. So dumako tayo doon sa diagram natin para mas ma-explain pa natin makita. Ayan. Kung mapapansin nyo, positive side nung ating female socket, tatlo yan connected sa isa't isa. Dumaan sa number 2,
connected sa number 2. Tapos yung positive ng ating battery indicator ay connected din po. So connected silang ilang wire yan? 1, 2, 3, 4, 5. So 5 wire dapat yan, 5. So 1 battery indicator, number 2, tapos 3 wire. Ayan, 5 po yan connected. So ayan, connected na po yan. Yan. So sana po nasusundan nyo po, ano. Yan. Tapos kapag connected na sila, kukunin naman natin yung wire nung ating rocker switch, which is yung number 3. So itong number 3, ayan, positive wire nung number 3 ay kukunin po natin. Ayan. Yan, kunin po natin yan, number 3. Tapos yung positive side nung ating yan, USB charger ay kukunin din natin. Ayan. Kukunin po natin yan. Tapos pagsasamahin natin yung dalawa, yung number 3 at positive side nung USB charger. Yan. Ito po. Yan, pagsasamahin po natin yan. Yan. Tapos kapag napagsama na natin, kailangan ulit natin ng 2 additional wire. So yan. So ito pong additional wire na to ay meron ulit quick connector at isang common wire, kagaya nung kanina sa negative side. So ito pong may quick connector ay para sa battery at yung isa naman na wire ay para sa charging. Okay. Isasama po natin yan dun sa wire ng number 3 nung ating rocker switch at positive wire nitong ating USB charger. Yan. So pagsasamahin po natin yan dito. Yan. So ayan, connected na po sila, no. So dumako tayo doon sa diagram natin. Ayan, positive wire nung ating USB charger, positive nung number 3 nung ating rocker switch. Yan, connected. Tapos naglagay tayo ng additional wire para pa connection sa battery. Tapos naglagay pa tayo ng additional wire para naman doon sa charging nya. Ayun. So sana po nakukuha ninyo notes at sana po nasusundan nyo ako kahit na medyo nakakalito yung ganitong diagram or connection. So kapag tapos na po yan, ayusin na lamang natin yung connection. I-fix natin pa ng mas maayos. Ano po? So ayan mga boss, na ayos na natin. Naka-fix na siya. So ayan. Tapos dito, itong 2 wire na walang quick connector na nakaabang sa ating kanina ay i-connect natin dito sa ating output ng ating step down. So doon sa may quick connector kanina na pinanggalingan ng diode, so doon natin i-connect. So positive at negative lang naman yan. So negative para sa negative at yung positive ay para sa positive doon sa may diode. At huwag nyo kalilimutan mga boss, ito tandaan nyo mabuti ito, ha. Bago nyo ikabit itong ating wire na 2 na nakaabang doon sa connection natin kanina, siguraduhin yung nakaset muna itong ating step down na boost converter. So salpakan nyo siya ng charger kagaya nito, parang ganito. So salpakan nyo siya, yan, naka green. Tapos sukatin nyo ng multimeter yung output nya. Tapos iset nyo siya ng 12.6 na parang ganito. So pakita ko sa inyo. Kasi kailangan nyo po munang iset yan bago nyo siya ilagay or ikabit dun sa mismong battery. Kasi pag kinabit nyo yan, medyo mataas kasi hindi natin alam kung ilan ang output nyan. So yan. Yan o. Yan, meron siyang 12.8. So ibig sabihin niya mga boss, kailangan nyo siyang i-adjust dito sa may kanyang potentiometer. So meron yan dito ng adjustan. Ito. So pihitin nyo lang dito. Yan, dito. Maali naman dyan kung alin yung magbabago ng voltage. Tingnan nyo, ha. Pipihitin. Yan, pihitin lang nakuha yung sakong voltage kailangan nyo. So dapat dito 12.6. So pihitin lang hanggang sa 12.6. Yan, pag 12.68. Yan. So okay na yan. So siguraduhin nyo nakaset muna bago nyo ikabit. Yan, 12.6. So okay na yan.
pwede na natin siyang bunutin. So nakaset na po siya, no. So kunin natin itong dalawang wire na nakaabang natin at ikabit na natin dito. So ayan, nakakabit na, no. Yan. So ang bakante na lang natin ay yung dalawang wire na ito, yung mayroong quick connector. Ayan. So ito naman po ay yung para sa battery, no. So subukan natin. Positive, tapos negative. Ayun. Kung mapapansin nyo, nabuhay na yung ating yan, USB charger. So nabuhay po yan kasi may sarili siyang switch, no? So hindi po siya depend dito. So ito po ay naka-direct dito sa ating battery. Sa battery natin naka-direct itong USB charger na to. Hindi ko po siya sinama dito. So ang hawak lamang nitong switch na to ay itong battery indicator at itong output niyang tatlo. So kapag in-on ko to, mabubuhay yung output at yung battery indicator. So tara, subukan natin. Ayun, buhay na siya. Tapos meron na rin po yung output. Ayan. So ganun lang po yung connection na ginawa natin, ano. Then i-organize na po natin. So ayan mga boss, na-organize na natin, ano. So ganyan yung pagkaka-assemble natin sa kanya. Tapos naka-fix na rin yung ating battery diyan. So salpak na natin. Ayan. Positive at negative. Ayan. Ayun, tapos igisaksok na lang natin sa gilid. Ayan. So yan na. So nabuhay na yung ating USB charger. So meron siyang voltage na 10.8. Ayan, hindi masyado makita. So 10.8 yung voltage niya, no. Ayan, may sarili siyang switch. Ayan. Tapos ito yung main switch natin. Ayun, meron siyang 2 bar. Tapos ito yung output niya. Ayan. Ayun. So yan na siya. So balikan na natin yung cover niya. So ayan na mga boss. Ito na yung finished product nitong ating mini power station. So yun mga boss, sana ay may natutunan kayo at nalaman nyo kung paano mag-assemble ng sarili nating DIY mini power station. At kung gusto nyo ng mga ganitong klase ng video, paki-like and share na rin at paki-subscribe sa aking munting channel para lagi kayong updated sa mga susunod at mga future DIY project at tutorial video na i-upload natin at ibabahagi sa inyo. So yun lang po, maraming salamat at God bless.